Hello! So, ang topic natin is for Circuits 1. This is Circuits, which is Nodal Analysis, Part 5 na ito ng series of video tutorials for the topic Nodal Analysis. So, kung hindi nyo pa napapanood yung Part 1 hanggang 4, ililink ko na lang sa description. So, magsasolve lang tayo ng more problems. So, panoorin nyo muna yung parts 1 to 4 para mas magets nyo na yung mga isasolve nating problems dito sa video tutorials natin ngayon. So, ito yung mga na-discuss na natin from parts 1 to 4. Nakapag-solve na rin tayo ng maraming problems. So, solve lang tayo ng more problems pa para mas ma-master pa natin itong nodal analysis. So, yung pinaka-last number natin sa part 4 ay 18. So, let's have the problem number 19. For problem number 19, find VO. So, drawing muna natin yung circuit. Plus minus 12 volts, 3 ohms, 6 ohms, 8 ohms, plus minus 2 VO. Tapos ito si VO. So, find the VO for the given circuit. Okay. Hanapin natin tong voltage across the 3 ohm resistor using, syempre, nodal analysis. So, ilan ba yung ating non-reference nodes? Okay. Actually, meron tayong isa, dalawa, tsaka tatlo. Right? So, V1, V2, V3, tapos ito kasing ground, reference node na yan. Okay? Reference node. 0 volt. Okay. Mag-assign tayo ng direction ng current arbitrarily. So, for the 3 ohm, let's say, pa ganito. Okay. Pa kanan, let's say, I1. Para kay 8 ohm, let's say, pababa. Then, for 6 ohm, let's say, pa kanan. I3. So, kahit anong direction yan, guys, it doesn't matter. Yan lang yung gusto kong assign direction ng current. So, di ba dito sa V1, nakakonect siya directly kay 12 volts. So, we can conclude that V1 is 12 volts agad. Right? Tapos si V3, nakakonect siya directly kay, anong tawag dito? May diamond symbol, tapos may plus-minus polarity, controlled voltage source. And it is dependent on the voltage across the 3 ohm resistor. So, this is voltage controlled voltage source. So, VCVS. So, ibig sabihin yung voltage across or yung node V3 is the same dito sa value ng VCVS, which is 2 VO. Okay, sige, mag-ano na tayo. Bale, kapag naghanap tayo ng equation, isa na lang. Okay, kasi yung V1 tsaka V3, alam na agad natin yung
at yung values, right? So, si V2 na lang yung hahanapin natin. Bale, magke-KCL tayo. KCL at V2. So, summation of current entering is equal summation of current leaving. So, ano yung entering dito sa node V2? So, sa inassign nating direction ng current, ang entering ay si I1, right? Meron pa ba? Wala na. Next, sa leaving naman, eto, si I2, tsaka si I3. So, I2 plus I3. And then, i-convert natin in terms of node voltages yung mga currents. So, dito kay I1, again, ang formula, current is V higher minus V lower divided by the resistance. Okay, kung saan pumasok yung current. So, sa V higher minus sa V lower, lalabas, then divided by the resistance. So, dito kay I1, pumasok sa V1 minus lalabas sa V2. So, higher potential V1 minus lower potential V2 divided by the resistance 3 ohm, V1 minus V2 over 3. Right? V1 minus V2 over 3. Equal sa I2 naman. So, papasok sa V2 higher potential minus lalabas sa reference node 0 volt. So, V2 minus 0 or V2 na lang divided by the resistance 8. So, V sub 2 over 8. Plus, kay I3, pumasok kay V2 minus lalabas kay V3. So, V2 minus V3 over the resistance 6 ohm. So, V2 minus V3 over 6. Pero alam na natin yung value ng V1. Si V1 ay 12, right? So, pwede na nating palitan. 12 minus V2 over 3 is equal to V2 over 8 plus V2 minus, alam na rin natin yung value ng V3. Diba? That's 2 times VO. So, palitan natin 2 times VO over 6. Pero dapat itong VO, i-represent natin in terms of yung mga unknown node voltages. Kapag pinalikan natin, ano ba si VO? Diba ito yung voltage across the resistor, which is the difference ng V1 minus V2. Right? Diba? So, VO is V1 minus V2. Higher potential V1 minus lower potential V2 is equal the voltage across the 3 ohm na VO. Pero yung ating V1, alam na natin na ang value ay 12, right? So, bale VO is 12 minus V2. So, pwede natin ngayon ipalit dito. Kay VO is 12 minus V2. So, 12 minus V2 over 3 is equal to V2 over 8 plus V2 minus 2 times VO. Papalitan ko na siya ng 12 minus V2 divided by 6. So, naging isang equation na lang tayo in one unknown V2. Okay? Kasi yan lang naman yung natitirang unknown. Gamitan na lang natin ng calculator. Okay? So, mag-shift solve na lang tayo. Pwede nyo namang i-manual compute, pero meron naman tayong calculator. Shift solve na lang natin. So, 12 minus 3, minus yung V2, gagawin ko siyang alpha x over 3 equals, so V2 over 8, so alpha x over 8 plus, so V2 alpha x minus 2 times the quantity 12 minus V2. So 12 minus alpha x all over 6. Tapos shift solve. Assign kayo ng kahit anong value, let's say 5. Linear lang naman yan, madaling yan lang yan masasolve. Okay. So ang na-compute nating value is approximately
or yung exact value niya. So, si V2 ay in fraction 192 over 23. 192 over 23 volts. So, para ma-solve natin, ang pinapahanap kasi is si VO, hindi naman si V2. Right? Eh, yung value ni VO is 12 minus V2. So, therefore, VO is 12 minus V2, which is kakakuha pa lang natin, substitute, 192 over 23. So, equal yan. Gamit tayo ng calcu. 12 minus 192 over 23. Okay. So, exact value ni VO ay 84 over 23 volts, approximately in decimal, 3.652. Okay? 3.652 volts. Gets? Problem number 19. Problem number 20. Okay, for problem number 20, find VO and the power dissipated in all the resistors. So, ito naman yung circuit natin. Ito daw si VO. Okay, so find VO and the power dissipated in all the resistors. So, magno-nodal analysis ulit tayo. So, ito yung ating reference node ulit, si ground, as usual. 0 volt. Tapos, ilan yung non-reference nodes natin? So, meron tayo dito, V1, tapos si VO, yan. Tapos si, let's say, V2. Pero si V1, connected siya kay 36 volt. So, in between non-reference node V1 tsaka reference node 0 volt si 36 volt, plus minus. So, therefore, V1 is 36 volts agad. Right? Si V2 rin, connected siya kay 12 volts. Take note of the polarity, negative, positive. So, dapat, yung V2 natin is negative 12. Okay? Kasi nakakonect siya sa negative polarity. Okay, so isang beses na lang tayo magke-KCL kasi nakuha na natin yung V1, V2. Dito na lang tayo mag-KCL sa VO. Pero mag-assign muna tayo ng current. Okay? So, let's say kahit ano uli, dito sa 1 ohm resistor, pag ganyan, pakanan, kay 2 ohm, pababa, tapos kay 4 ohm pakanan. Okay, again, arbitrary yan. Kahit anong i-assign nyo, okay lang. Ito lang yung gusto kong direction. So, mag-KCL at VO. Summation of current entering is equal to summation of current leaving. So, yung entering kay VO, we have si I1, right? Si I1 lang. Equal summation of leaving dalawa, si I2 tsaka si I3. So, I2 plus I3. Then, convert the currents in terms of node voltages. For I1, so higher potential V1 minus lower potential VO divided by the resistance 1. So, V1 minus VO over 1.
kay I2, higher potential VO minus lower potential ground 0. So, VO na lang divided by the resistance 2. So, VO over 2. Plus kay I3, higher potential VO minus lower potential V2 divided by the resistance 4. So, VO minus V2 over 4. Yan. May value na kasi tayo ng V1 tsaka ni V2. Si V1 ay 36, so substitute. 36 minus VO over 1, or kahit wala na yung over 1, since pag denominator mo is 1, kahit hindi mo na isulat yon. So, equal to VO over 2 plus VO minus, so si V2 may value na rin tayo, di ba? Negative 12 divided by 4. Di naging one equation in one unknown na lang tayo, VO, i-shift solve na lang natin yan sa calcu. Di ba? So, yung VO gagawin ko lang X. 36 minus alpha X, yan yung VO equal to alpha X VO over 2 plus, so VO alpha X minus negative 12 divided by 4. Then shift, solve, assign value ng X kahit ano, let's say 5 na lang. Okay. So, ito yung value ni VO. 132 over 7. VO is 132 over 7 volts, approximately 18.857. 18.857 volts. Ito yung sagot sa VO. Then, pinapahanap din yung mga voltage, yung mga power dissipated in all the resistor. So, kay 1 ohm, anong pwede natin gamitin? Ano na lang, V squared over R, right? So, power, pwede namang V squared over R. Pwede rin namang I squared R, or voltage times the current. Mas madali kasi mga node voltages ang hinanap natin eh. So, V squared over R na lang tayo. So, power for 1 ohm, bale ano yung voltage across the 1 ohm? Diba, V1 minus VO. So, V1 minus VO, quantity squared over the resistance. Si V1 nakuha na natin, na alam na natin si V1 as 36 minus si VO, yung nakuha natin is 132 over 7, quantity squared divided by R. Okay, so ano yung value ng power kay 1 ohm? 36 minus the quantity, fraction 132 over 7, quantity squared divided by, ano pala yung R? Substitute na natin, 1 over 1 lang, equals. Okay, 293.88, approximately 293.88 watts. Si P naman, si P kay power kay 2 ohm. Okay, power kay 2 ohm ay, so VO lang, di ba? VO squared over 2. Diba? VO yung voltage across the 2. So, substitute yung VO, 132 over 7, quantity squared over 2. So, 132 over 7 squared over 2. Approximately 177.79 or 880. Approximately 177.80 watts. Then last, setting sagot. Ito yung kay P1 P1 ohm. Ito kay P2 ohm. Last kay P3 ohm. 'Di ba? Si P3 ang voltage sa kanya is VO minus V2. So, VO minus V2, quantity squared divided by the resistance.
So, si VO ay 132/7 minus V2 negative 12. So, minus negative 12 quantity squared divided by resistance 3. Ay, 3 ba? 4 pala, sorry. 4 ohm, hindi 3. 4 ohm. Input. So, 132/7 minus negative 12 squared over 4. Okay. 238.04 watts. Approximately 238.04 watts. Ayan. So, nakuha na natin lahat ng mga power dissipated sa mga resistor as well as yung VO. Problem number 19. Okay, number 20 na tayo. Ay, hindi. 20 pala to, sorry. 21 na tayo. Problem number 21. Okay, for problem number 21, find VO. So, ito naman yung ating circuit. Kurong ko lang dito. Plus minus 30 volts, 10 ohms, 2 ohms, 1 ohm, current up for IX, 5 ohm. Tapos dito si plus minus VO. Ito si IX. Yan. So, hanapin natin yung VO. Ito, yung voltage across the 5 ohm resistor. Okay, so sige. Ilan yung non-reference nodes natin? So, simulan natin sa reference nodes agad si ground, right? Reference node, 0 volt. Ano yung mga non-reference nodes natin? Ito. Okay. V1, ito, V2, tapos ito, V3. Okay. Pero dito kay V1, connected siya agad kay 30 volt. E di, ang value agad ni V1 ay 30 volt. Di ba? So, dalawa na lang ang hahanapin natin. Actually, ito, kahit gawin ko na nga siyang VO, kasi same connection na lang din yung VO dito sa node V3. VO na rin yung node na to, right? So, VO na lang to. Gawin ko na lang siyang VO. So, unknown agad yung 1 non-reference node VO. So, buo tayo ng equation, pero mag-assign muna pala tayo ng mga current. Okay? So, let's say kay 10 ohm, again, arbitrarily, it's up to you. Gusto ko for 10 ohm pa ganito. Okay, I1. Tapos kay 2 ohm, pababa na siya, si IX na. Dito naman kay 1 ohm, gusto ko pakanan. Okay, I2. Tapos dito kay 5 ohm, sunod natin yung passive sign pababa, I3. So mag-KCL tayo at V2. So summation of current entering is equal summation of current leaving.
Ano-ano yung entering kay node V2? Actually, wala. Palabas, palabas, palabas. So, puro palabas. So, 0 si entering. Then, yung leaving, I1, I2, tsaka IX. I1 plus I2 plus IX. So, i-convert natin itong mga currents in terms of node voltages. So, for I1, pag ganito yung inassign ko, so higher potential papasok kay V2 minus lower potential lalabas kay V1 divided by the resistance 10. So, V2 minus V1 over 10. Right? V2 minus V1 over 10. Plus kay I2, si IX. Hindi, ito pala, sorry. Papasok kay V2 higher potential minus lalabas kay VO lower potential divided by the resistance 1 ohm. So, V2 minus VO over 1. Tapos si IX, ito, higher potential V2 minus lower potential ground 0. So, V2 na lang divided by the resistance 2. So, V2 over 2. Pero, nakuha na natin yung value ni V1. Diba? Si V1, alam na natin na 30 volts. So, magiging 0 is equal to V1 minus 30 over 10 plus, ito wala na siyang denominator kasi over 1 lang naman, wag ka nang isulat. Plus V2 over 2. Yan. Alisin ko lang yung denominator. So, ano ang LCD natin? 10 and 2, 10. Right? So, multiply ko both sides by 10. So, dito, 0 times 10, 0. Dito, cancel si 10. So, matitira is 10 minus 30. Then, 10 times V2, 10 V2, then 10 minus VO, 10 times negative VO, negative 10 VO, 10 times V2, V2 over 2, cancel si 2, 5 na lang. So, 5 V2. Okay. Lipat ko si negative 30. Sorry, ano to? V1 pala. V1 minus 30. So, lipat ko si negative 30. Bale, 30 is equal to, so, combine natin yung similar terms. Bale, sorry. V2 pala. Mali. Hindi pala V1, but V2. Okay, iba na susulat natin, ha. V2 minus V1, so dapat V2. Okay? Etong V1, panlatan ko ng 30, so V2. Yan. Tapos, ko-combine natin yung ito, nilipat ko si negative 30 sa kanan. So, sa kaliwa. So, positive 30 na siya. Tapos, magko-combine tayo ng similar terms. Okay? So, kay V2, we have 1. Tapos, 10V2 plus 5V2. 16V2. Okay? Tapos, kay VO, negative 10. Negative 10 VO. Okay? Or, pagbalik ta rin natin, by symmetric property, unahin ko sa kaliwa itong may variable, 16V2 minus 10VO is equal to 30. Equation 1. So, dalawang equation ang bubuuin natin since dalawa yung unknown, si V2 tsaka si VO. So, dito naman tayo mag-KCL kay VO. So, KCL at VO. Summation of current entering equals summation of current leaving. So, yung entering natin kay VO, ano ngayon? Si I2, tsaka si ito. Anong tawag pala dito? So, meron tayong diamond symbol, may arrow, controlled source, current source. Nakadepende sa IX, yung current flowing dito sa 2 ohm. So, this is
current controlled current source, CCCS. Yung value niya is 4ix. So yung dalawang pumapasok kay VO is I2 plus 4ix. So I2 plus 4ix. Then yung leaving, si I3 na lang, right? Palabas kay VO. Equals I3. Transform natin itong mga currents in terms of node voltages. So si I2, alam na natin si I2. V2 minus VO over 1, right? So V2 minus VO over 1. Plus 4ix. Paano kaya si ix? Kailangan ma-represent nyo rin si ix in terms of the unknown node voltages. Eh, di ba si ix, siya ay equal sa V2 over 2? So, V2 over 2 equals I3. So, si I3, higher potential VO minus lower potential ground. So, VO minus 0, VO na lang, divided by the resistance, 5. VO over 5. Okay, so simplify, bale, wala na tang denominator. V2 minus VO na lang, plus 4 divided by 2, 2V2, equals VO over 5. Alisin natin yung denominator, or combine muna natin to. V2 plus 2V2, 3V2, right? Minus VO equals VO over 5. Or transpose ko na tong si VO over 5 sa kanan, ay sa kaliwa. Negative VO over 5. Tapos alisin natin yung denominator. Multiply both sides by 5. So we have 3 times 5, 15V2. Then 5 times negative VO, negative 5VO. Then 5 times negative VO over 5, cancel. Negative VO equals 5 times 0, 0. So 15V2, negative 5VO minus VO, negative 6VO equals 0. Equation 2. Okay, so pagsamahin natin. Ito yung equation 1. Then, ito yung equation 2. Gamit na lang tayo ng calculator dyan para hindi na tayo mahirapan pa. So, mode 5-1 kapag 2 equations in 2 unknowns. So, yung mga coefficients lang ang i-input natin ha. So, 16, equation 1, 16, negative 10, 30. 16, negative 10, 30. Tapos sa equation 2, 15, negative 6, 0. 15, negative 6, 0. Then press equal. Okay, masasolve natin si V2. Negative 10 over 3 volts. Okay, approximately negative 3.33 volts. SCVO kaya negative 25 over 3 volts, approximately negative 8.33 volts. Ano ba yung pinaka-hinahanap lang sa problem? Si VO lang naman, right? E di, ito na yung sagot, negative 8.33 volts. Gets? Okay, problem number 21. Okay, problem number 22. For problem number 22, calculate V1 and V2 in the circuit. Okay, ito naman yung circuit natin.
4 ohm, 8 ohm, 2 ohm, plus minus 2 volts. Ito yung V1 and then ito yung V2. Tapos ito ay current source to, 3 amps. Okay? So, paano to? Calculate V1 and V2 in the circuit. So, ang gagawin ko, sige, ito pala yung ground natin, no? Ilan yung non-reference nodes natin? Actually, marami, di ba? 1, 2, 3. Ito kasi yung reference nodes. Yan. So, reference node. Ito yung reference nodes. Yan. So, reference node. Branch na yan. Okay, papangalanan ko, let's say pag ganitong direction, I1. Tapos kay 4 ohm pababa, I2. Okay? So, pag nag-summation of, pag nag-KCL tayo at V2, summation of current entering is equal summation of current leaving. So, ang entering lang natin ay si 3 amps. Papasok siya kay V2. Equals, ano yung leaving? 2. Si I1 tsaka si I2. I1 plus I2. So, we have 3 is equal to I1. Ano kaya value ni I1 kapag ganyan? Okay, kung hindi nyo ma-visualize, pwede kayong mag-KVL dito. So, i-redraw nyo yung portion na yan. So, di ba ito si V2, ito yung plus minus 2 volts, tapos ito yung resistor na 2, ground. Ito bale plus minus, right? Tapos yung current na inassign ko ganito, I1. So, 2 ohms saka 8 ohms. Mag-KVL tayo. KVL around the loop. Ito, ganito na lang yung loop natin. Yan. So, summation of voltage is equal to 0. So, kung saan pumasok na polarity as we move around the loop, so, pa-counterclockwise. So, kung ganda yung nasan kong direction ni current, dapat plus minus to, plus minus, plus minus. Okay? Para passive sign convention. So, papasok siya kay negative. So, negative V2. Kay 2 volts, papasok sa negative polarity. So, minus 2 volts. Then, kay 2 ohm resistor, so plus, papasok sa positive. Then, Ohm's law. 3 times I1, right? Yung voltage. Resistance times the current. Plus, kay 8 ohm, positive. Plus, voltage is Ohm's law, 8 times I1. Then, equal to 0 na. Equal to 0. So, pag sinolve natin si I1, transpose natin to. So, 3I1 plus 8I1, okay, that will be, 3 ba? 2 lang pala, sorry. Ngek. 2 lang to, parang 3 kasi. 2. So, 2 lang pala to. 2I1. Okay. Transpose. So, bale, 2 plus 8, 10I1. Magiging positive V2 plus 2. Divide both sides by 10. I1 is V2 plus 2 over 10. Okay. So, ang ipapalit ng value dito, so 3 is equal to I1, which is V2 plus 2 over 10. V2 plus 2 over 10 na doble. Na doble to. Plus, kay I2 naman, bale, higher potential, madali lang, higher potential V2 minus lower potential ground 0, V2 over 4.
Yan. E di naging isang equation na lang tayo in one unknown. O, i-shift solve na natin yan sa calcu. Okay, bale yung x gagawin nating v2 or yung v2 gagawin nating x. So, 3 equals alpha x plus 2. So, v2 over 2 over 10 plus v2 over 4. So, alpha x over 4. Shift solve. Initial guess, 5. Okay, sakto 8. So, V2 pala is 8 volts. So, nakuha na natin si V2. Ano pang required? Si V1. Right? Kung makuha natin yung current dito na I1, bale by Ohm's law na lang, V1 is 8 times I1. So, ano ba yung value ni I1? Diba that's in terms of V2, right? So, bale V1 is 8 times the I1. Ito yon, V2 plus 10, V2 plus 2 over 10. Eh, yung value ni V2 is 8. So, therefore, 8 times V2 is 8 plus 2 over 10. So, ang value natin ng V1 ay, 8 plus 2, 10. Divided by 10, 1. 8 times 1, pareho lang silang 8 volts. Okay? So, pareho pa lang 8 volts si V1 tsaka si V2. Gets? Okay. Problem. So, nasolve na natin. V1 and V2 yung pinapahanap. Problem 22. Okay, next. Problem 23. For problem 23, okay, find VO pa rin. Ito naman yung circuit. Drawing muna natin. Plus minus 40 volts. 1 ohm. 2 ohms. 5 amps. 4 ohms. 8 ohms. Negative, positive, 20 volts. Tapos nandito si VO. Okay. Tapos ground to. So, find VO in the circuit. Again, nodal analysis. So, again, ito yung reference node natin. Ground. 0 volt. Ano-ano yung mga non-reference nodes natin? So, dito, V1. Tapos, ito, sige, VO na lang kasi with respect sa zero potential naman eh. So, node VO na lang din to. Yung plus minus VO kay 4 ohm. Ano pa? Ito actually non-reference din to. Diba? V2. Ito rin non-reference V3. Pero, kasi nakakonect yung node V2 sa 40 volts papuntang ground. So, V2 agad is 40. Ganun din dito, si V3 nakakonect kay negative, positive 20 volt. So, since negative siya, ang value ni V3 is negative 20. So, take note of the polarity. Kanina, si V2 plus yung nakakonect. So, positive 40. Kahit mag-KBL kayo yan. Ganun din dito kay V3, this time nakakonect kay negative. So, dapat negative 20. Take note of the polarity. So, ang mahalaga na lang palang non-reference node ay yung V1 tsaka VO. Kasi may value na tayo ng V2 tsaka V3. Sige, tayo. Assign tayo ng direction ng current muna bago mag-KCL.
So, dito sa 1 ohm, gusto ko, let's say, pataas. Okay. Tapos dito kay 2 ohm, let's say, gusto ko pakanan. I2. Dito kay 4 ohm pababa. I3. Kay VO, let's say, kay VO ay paganito. I4. Okay. Sige, mag-ano tayo. KCL muna tayo. KCL at V1. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, ano yung mga entering? Entering ay si I1 lang. I1, right? Equals leaving. Si 5 amps, diba, leaving, tsaka si I2. 5 plus I2. I-represent natin in terms of node voltages. So, si I1, higher potential si V2, pumasok kay V2, lalabas kay lower potential V1 over the resistance 1. So, V2 minus V1 over 1. V2 minus V1 over 1 equals 5 plus I2. So, higher potential pumasok kay V1 minus lower potential lumabas kay VO divided by the resistance 2. So, V1 minus VO over 2. Right? V1 minus VO over 2. Pero itong si V2, 40 volts na kasi yan eh. Right? So, substitute nyo na yung value ng V2. 40 minus V1, over 1 lang siya, so wag nyo na isulat yung denominator. Then 5 plus V1 minus VO over 2. Sige, alisin ko lang tong denominator. I-multiply ko both sides by 2, LCD. So, 2 times 40, 80. 2 times negative V1, negative 2 V1. 2 times 5, 10. Tapos dito, makakancel si 2. Matitira is V1 minus VO. Okay. Tapos, sige, transpose ko si constant 10. Transpose ko si negative 2 V1. Bale, 80 minus 10 is equal to positive 2 V1 plus V1 minus VO. So, 70, 80 minus 10, right? Combine similar terms. So, 2V1, tama ba? Negative 2V1, V2 minus V1 over 1. V1 minus VO, bali ito ay magiging 3V1 minus VO. Parang mali. Wait. So, V1 minus VO over 2. Tapos 5, 10, 80. Tama naman, right? V2 minus V1 over 1. Okay. Equals V2 minus V1, 40 minus V1, kasi si V2 is 40, divided by 1, tama, equals 5 plus V1 minus VO, V1 minus VO, tama, divided by 2, so, okay, tama naman. 40 minus
V2 to, V2, wait, nawala tayo. $40 minus V1 minus VO. Tama naman, di ba? Sige, tama yan. 80 minus 10, 70. Tapos, itatranspose natin si negative 2V1 sa kanan, bale 2V1 plus, tapos makakancel ito, makakancel si 2V1 minus VO na lang. Tapos, combine 2V1 plus V1, bale 3V1 minus VO. Equation 1. Next, equation ano tayo? Equation 2. Dalawa lang yung node voltages natin eh. Kasi meron na tayong V3 tsaka V2. So, kay ano naman tayo? Kay VO. So, pag summation of current entering equals summation of current leaving. So, dito tayo sa KCL tayo at VO. So, ano-ano yung mga current entering? Kay VO, we have si 5 amps, tapos si I2, yun na lang, dalawa. Okay, so current entering is 5 plus si I2 equals summation of current leaving si I3 tsaka si I4. I3 plus I4. So, 5 plus, alam na natin si I2. Ano si I2? Si I2 ay V1 minus VO divided by 2. Okay? V1 minus VO divided by 2 equals I3. Si I3 ay yung VO minus 0, VO divided by 4 na lang, right? Okay, plus si I4 naman, si I4 ay papasok kay VO, then lalabas kay V3 over minus V3 over the resistance 8. So, VO minus V3 over 8. VO minus V3 over 8. Pero, alam na natin yung value ni ni V3. Diba? That's negative 20. So, papalitan na natin. 5 plus V1 minus VO over 2. VO over 4. Plus VO minus V3 is negative 20. Okay, so minus negative 20 divided by 8. Ano yung LCD natin dito? Eight. 2, 4, 8. So 8, tama. Multiply 8 times 5, 40. Plus dito, 8 divided by 2, cancel si 2, 4 na lang. 4 times V1 minus VO. Tapos dito, 8 divided by 4, 2.
2VO plus dito cancel si 8, VO minus negative 20 plus 20. Okay, so distribute natin si 4. So 40 plus 4V1 minus 4VO equals 2VO. Pwede natin i-combine to. 2VO plus VO, 3VO plus 20. Okay, so transpose natin si 40. Transpose si 40, tapos transpose si 3VO. So 4V1 minus 4VO minus 3VO equals 20 minus 40. 4V1 minus 7VO equals negative 20. Tama ba? 4V1 minus 7VO was negative 20. Equation 2. So, meron na tayong dalawang equation. Ito yung equation 1. Ito yung equation 2. So, gamit na lang tayo ng calculator or eto, sige, ayusin lang natin. 3V1 minus VO equals 70 para nauuna yung mga variables. Tapos, 4V1 minus 7VO equals negative 20. Gamit tayo ng mode 5-1. So, input lang natin yung coefficients. So, sa first equation, 3, negative 1, tsaka 70. 3, negative 1, 70. Tapos, sa pangalawa, 4, negative 7, negative 20. 4, negative 7, 20. Okay, so yung value ni value ni V1 ay 30, value ni VO ay 20. So ang pinapahanap lang sa problem si VO, no? Si VO lang ba? VO. Okay. $20 volts. Problem number 23. Okay. Problem number 24. For problem number 24, find daw si IO. Okay. Ito yung circuit.
2 amps, 10 volts, 3 Siemens, 5 Siemens, 6 Siemens, IO. Tapos 4 amps. Yan. Excuse me. Ayan. So, ang given natin this time, hindi mga hindi mga resistance. Ano yung given? Mga conductance. Pwede nyo namang i-convert, kung nalilito kayo sa conductance, pwede namang i-convert to resistance eh. 'Di ba? Ang formula natin, pag i-convert yung resistance or yung conductance, conductance G is 1 over resistance or resistance is 1 over G. E di, i-reciprocal nyo lang to para makuha yung resistance, bale magiging 1/6 ohm. Okay, tapos 1/5 ohm. Tapos sa 3 Siemens, 1/3. Okay, 1/3 ohm. Yan. Para masanay kasi tayo sa resistance. So, hanapin natin yung mga non-reference nodes. So, dito muna sa ground. Ground yung ating reference node, 0 volts. So, meron tayo dito isa, V1, non-reference node. Dito, V2. Tapos dito, V3. Okay, V3. So, tatlong unknown natin. Pero, meron tayong supernode. Oh. May supernode tayo. Diba? In between the two non-reference nodes, V1, V2, may nakakonect na current, so na voltage source. E di supernode, right? So may supernode tayo dyan. Sige, copy natin yung circuit. Ano bang ginagawa pag may supernode? Alala pa ba? I-short natin. So tatanggalin ko in the picture, ito munang current voltage source natin, and then as if naka-short lang. Naka-short itong V1 kay V2. Okay, assign tayo ng direction ng current. So kay 1/6 ohm, okay na siya, pababa yung inassign natin. Kay V2, sige, pababa, I1. Tapos kay 1/3 ohm, let's say I2, pakanan. So mag KCL at supernode. Summation of current entering is equal summation of current leaving. So pag-iisahin natin kasi nga supernode. Isang KCL equation para sa V1 tsaka V2. Sum up natin yung entering kay V1 tsaka kay V2. So yung entering kay V1 wala. Puro leaving. Okay. Kay V2, entering wala rin. So dito na so 0, right? So kay summation of current leaving. So dito kay V1, dalawa. Si IO plus yung 2 amp. Okay, yung 2 amp current source.
2 amp or 2 na lang. Huwag natin lagyan ng unit. Tapos, kay V2 naman, leaving din tong si I1 plus si I2. So, represent natin in terms of mga node voltages yung currents. So, si I0, so higher potential niya V1 minus lower potential ground. So, V1 minus 0 or V1 na lang, divided by the resistance 1/6 plus 2. Tapos kay I1, so higher potential V2 minus lower potential ground 0. So V2 na lang divided by the resistance 1/5. Okay. Plus I2, higher potential V2 minus lower potential V3 divided by resistance 1/3. So V2 minus V3 over 1/3. Or, kasi nireciprocal nyo to, bale 0 is equal to 6V1 plus 2, 5V2 plus 3 times V2 minus V3. Okay, isolate natin yung constant. Transpose si 2 sa kaliwa, magiging negative 2. Okay. Then, equal to 6V1 plus 5V2 distribute 3V2 minus 3V3. So, negative 2 is equal, may mako-combine ba kay V1? Wala. Okay, so 6V1 kay V2, ito meron. 5V2 plus 3V2, 8V2. Okay, and then minus 3V3. Okay. Equation 1. Tapos, yung isang equation makukuha natin kapag binalik natin yung 10 volts dito. KVL naman. Di ba ganun pag supernode? So, i-redraw ko V1 tapos connected kay plus minus 10 volts. Then connected kay V2. Ito. V1, 10 volts, V2. Plus minus 10 volts, V2. Tapos, di ba, with respect to sa ground, so plus minus yung polarity. Okay, kasi yung assign nating direction din ng current pababa. So, plus minus, plus minus. Passive sign convention. Mag-KVL tayo. KVL around the loop. Sige, assign tayo ng direction ng loop clockwise na lang. Okay? So, as we move around the loop, clockwise direction, check nyo kung saan papasok na polarity. Kay V1, pumasok kay negative. So, negative V1. Kay 10 volts, pumasok kay positive. So, plus 10. Kay V2, pumasok kay positive. Plus V2. Then, equal to 0. Okay? So, therefore, ang equation natin dyan is pwedeng 10 is equal, retain si 10, or gusto nga transpose na lang si 10 sa kanan. So, bale, negative V1 plus V2 is equal to negative 10. Equation 2. Okay, isa na lang. Kasi, tatlong unknown tayo eh. V1, V2, V3. Okay, mag KCL na tayo. KCL at V3 naman. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, sa entering, dito na sa V3, ano-ano? Lahat. Lahat na sila entering, oh. Si 2 amps, si 4 amps, tsaka si I2. Puro entering. So, 2 plus 4 plus I2, walang leaving, 0. Tama ba? Yes, walang leaving.
So, si I2, alam na natin, di ba, that's V2 minus V3 over 1/3. So, add lang natin to, 6 plus I2 is V2 minus V3 over 1/3. Or 6 plus, so magiging reciprocal yung 1/3, 3 times V2 minus V3 equals 0. Okay. Transpose si negative 6, as 6. So, magiging 3 times V2 minus V3 equals negative 6. What if divide ko na lang both sets by 3? Okay, cancel. So, V2 minus V3 equals negative 6 divided by 3, negative 2. Equation 3. Okay, pagsama-samahin natin. Equation 1. Ito, equation 1. Equation 2. Equation 3. So, ayusin lang natin. Ito, unahin ko sa kaliwa yung mga variables. So, 6V1 plus 8V2 minus 3V3 equals negative 2. Tapos ito, negative V1 plus V2. Lagyan nyo ng placeholder, 0V3, kasi wala siyang V3. Negative 10 equals to negative 10. Tapos dito, lagyan nyo ng placeholder kay V1, wala. So, 0V1 plus V2 minus V3, negative 2. Okay, equation 1, 2, 3. So, dahil may tatlong equations tayo in 3 unknowns, kaya naman yan ni Calcu eh. Mode 5, 2. So, input nyo lang yung coefficients. Sa equation 1, 6, 8, negative 3, negative 2. Okay? So, 6, 8, negative 3, negative 2. Tapos, sa equation 2 na tayo, negative 1, positive 1, 0, negative 10. Negative 1, positive 1, 0, negative 10. Equation 3, 0, positive 1, negative 1, negative 2. 0, 1, negative 1, negative 2. Okay? Equal. Okay, yung value ng ating V1, so V1, yan yung kay X eh. 54 over 11 volts. Approximately 4.91. 4.91 volts. Tapos kay V2, isa pang equal, press, negative 56 over 11 volts. Approximately negative 5.09. Negative 5.09 volts. Tapos si V3, isa pang press ng equal, negative 34 over 11 volts or approximately negative 3.09 volts. Ano bang pinapahanap sa problem? Ang pinapahanap sa problem, I.O. Okay, so wala tayong care dun sa mga node voltages, pero magagamit natin yon to find I.O. Ano ba yung I.O. natin? Okay, di ba yung I.O. natin is V1 divided by V1 minus 0 or V1 na lang divided by resistance 1/6. So, V1 over 1/6 or 6V1. Reciprocal ng 1/6. Which is, sige, lagay natin dito. I.O. is 6V1, which is, yung V1 kasi, ang nakuha nating value, yung exact gamitin natin. 54 over 11. Okay, 54 over 11. So, using the Calcu,
6 times 54/11. Okay. I/O is 324/11 amps or approximately 29.45 amps. 29.45 amps. So, yan lang yung sagot. Okay, problem number 24. 25. Problem number 25. Okay, determine the node voltages V1, V2, V3. Ito yung circuit natin. Plus minus 2VO. Ito, mga conductance uli ang given. 2 Siemens, 8 Siemens, 4 Siemens, 1 Siemens, 2 amps, 13 volts. Tapos nandito si VO. Okay, ayan. Sige. Ito si ground ground. So, yung non-reference nodes, yung reference node natin is ito si ground agad. Okay. So, ito pala, kailangan meron tayong indicated. V1, V2, tsaka V3. Ito yung hanapin. V1, V2, V3. So, reference node, ito yung ground, 0 volt. Sige, mag-assign tayo ng direction ng currents bago tayo mag-KCL. So, dito kay 1 Siemens, or sige, convert pala mo, para mas sanay tayo. Sanay kasi tayo sa resistance eh. 'Di ba? Convert muna natin into resistance kasi mga conductance ang given. Parang sa previous problem, i-reciprocal nyo lang dun sa problem 24, right? Sige, copy ko lang muna. Convert natin yung mga Siemens into resistance. Itong 1 Siemens, reciprocal ng 1, 1/1, 1 pa rin, right? So, magiging 1 ohm. Dito kay 4 Siemens, reciprocal ng 4, 1/4. So, 1/4 ohm. Kay 8 Siemens, reciprocal niyan, 1/8 ohms na siya. Kay 2 Siemens, reciprocal ng 2, 1/2 ohm. Okay? Tapos, mag-a-assign tayo ng direction ng current. So, arbitrary uli. So, dito kay 1 ohm, sige, pababa. I1. Dito kay 1/2 ohm, sige, pa ganyan, I2. Tapos, dito kay 4 Siemens, kay 1/4 ohm or 4 Siemens kanina, pababa. Ano na tayo? I1, I2, I3. Arbitrary lang to guys kahit anong gusto nyo pwede. Ito naman kay 1/8 ohm, pa kanan. Okay, I4. Tsaka tayo mag-KCL. So, meron kita ba tayong special case? Meron tayong actually supernode. Kasi si V1 tsaka si V2, mga non-reference nodes, connected in between them si, anong tawag dito? Diamond symbol, may polarity, controlled voltage source.
na nakadepende kay VO. San si VO? Yung voltage across this 1/4 ohm resistor. E di ano to? This is voltage controlled voltage source, VCVS. E di super node yan. Kasi connected in between the two non-reference node V1, V2 is a voltage source which is VCVS. So may super node tayo dyan. Super node. Okay, sige. So copy ko nga ulit. Copy natin. Tapos magke-KCL tayo sa super node. Pero ang gagawin muna natin, tanggalin natin muna out of the picture muna tong voltage source. Okay. Tapos as if i-short natin, 'di ba? Pag may super node. As if naka-short 'yan si V1 tsaka si V2. So mag-KCL tayo at super node. Ito yung super node. So summation of current entering equals summation of current leaving. Pag-iisahin natin na yung V1 tsaka V2, lahat ng mga entering kay V1 tsaka V2, lagyan nyo sa summation of current entering equal lahat ng leaving kay V1, V2, lagyan nyo sa summation of current leaving. Kay V1 muna tayo. Ano-ano yung mga entering? Si 2 amps. Okay, 2. Meron pa ba? Dalawang leaving na kasi si I1 tsaka si I2. Kay V2 ba? Okay, wala. Wala tayong entering. So, equal agad sa leaving. So, kay V1, ang leaving ay si I1 tsaka si I2. I1 plus I2. Plus, kay V2 naman, so leaving na rin si I3 tsaka si I4. I3 plus I4. Tapos, represent natin lahat ng mga currents in terms of the node voltages. So, 2 is equal si I1, higher potential V1 minus lower potential ground, 0. So, V1 minus 0 over the resistance 1. So, V1 over 1 na lang. Okay? Plus, kay I2, so, higher potential V1 minus lower potential, didiretso siya dito, lalabas kay V3. So, V1 minus V3 over the resistance, 1/2. So, V1 minus V3 over 1/2. Then, plus, kay I3, ito, higher potential, V2, minus lower potential ground, 0. So, V2 na lang, divided by resistance, 1/4. So, V2 over 1/4. Plus, kay I4, so, higher potential V2 minus lower potential V3 divided by resistance, 1/8. So, V2 minus V3 over 1/8. So, we have 2 is equal. So, V1 na lang yan kasi over 1 na lang. Over 1 lang siya. Tapos, i-reciprocal natin, di ba? 2 times V1 minus V3, reciprocal ng 1/4, 4 times V2, reciprocal ng 1/8, 8 times V2 minus V3. Sige, simplify pa natin. So, 2 is equal to V1 plus, sa distribute, 2V1 minus 2V3 plus 4V2 plus distribute the 8, 8V2 minus 8V3. Combine similar terms. Kay V1, meron pa ba tayong mako-combine? Ito, V1 plus 2V1, 3V1. Kay V2, ito, 4V2 plus 8V2, that's 12V2. Kay V3, negative 2V3 minus 8V3, negative 10V3. Or, unahin natin yung variable sa left, 3V1 plus 12V2 minus 10V3 equals 2. Equation 1. So, ilan gagawin natin equation? 3, right? Isa pa lang to. So, makukuha agad natin yung second equation kapag nag-KVL naman tayo dito sa loop. Dito sa loop kung saan naroon yung independent source natin kanina. So, i-redraw natin yan. Hindi pala siya independent, sorry. VCVS pala. So, redraw ko yung V1, tapos itong plus minus 2VO, tsaka V2.
magka-KVL tayo. Kasi ganun 'di ba kapag may super node. V1 pala to, V1. Tapos V2. Tama. V1, V2 plus minus 2VO. Okay. Plus minus 2VO. Tapos plus minus to, plus minus ground. Okay. Kasi plus minus, plus minus. Okay. Plus minus yan. Plus minus. Sige, mag-KVL tayo. KVL around the loop. Assign kayo ng direction, clockwise na lang. Sige. So, as we move along the loop, in clockwise direction, check nyo kung saan papasok na polarity ng voltage. So, dahil clockwise, kay V1, papasok kay negative. So, negative V1, kay 2VO, papasok kay positive, so plus 2VO. Then, kay V2, papasok kay positive, so plus V2 equals 0. Pero itong VO, dapat ma-represent natin yan in terms of unknown node voltages V1, V2, V3. Ano bang relationship ni VO sa mga node voltages? 'Di ba si V2, equal lang yan kay VO, oh. Kasi yung voltage across the 1/4 ohm resistor is plus minus VO, yan na rin yung voltage V2. Kasi same node lang sila. 'Di ba? So, but VO is equal to V2. So, negative V1 plus 2VO, palitan nyo ng V2, plus V2 equals 0. So, negative V1 plus 2V2 plus V2, 3V2 equals 0. Okay, equation 2. Isa na lang. Okay, isa na lang. Saan tayo kukuha? Dito sa V3. Actually, si V3 alam na pala natin. 'Di ba? Alam na natin si V3, oh. Ano si V3? Nakakonect siya direkta kay 13 volts. So, V3 is 13, 'di ba? Hindi ko napansin yun, 13 volts, 'di ba? Plus, minus. So, positive 13. Yan, kompleto na tayo. So, V3 is 13. Pag sama-samahin natin, equation 1, equation 2, equation 3. Na-reduce na pala dapat natin into into 2 equations kasi may V3 na tayo. Pero sige, gamit tayo ng calcu na 3 equations and 3 unknowns. So, eto, lagyan lang natin to ng placeholder kasi wala siyang V3, right? Lagyan nyo to ng plus 0 V3. Tapos dito sa equation 3, walang V1 tsaka V2. Lagyan na ng placeholder, 0 V1 plus 0 V2. Okay? So, input na lang natin sa calcu. Again, mode 5, 2. Sa equation 1, input the coefficients 3, 12, negative 10, 2. So, 3, 12, negative 10, tsaka 2. Dito kay equation 2, so negative 1, 3, 0, 0. Negative 1, 3, 0, 0. Equation 3, 0, 0, 1, 13. 0, 0, 1, 13. Yan, equal. Okay, ito yung ating X. Si X is si V1. V1 is 132 over 7 volts or approximately 18.857 volts. So, V2, okay, press equal pa.
44/7 or approximately 6.286. Okay? 44/7 volts, approximately 6.286. Then last si V3, 13 sakto. Alam na natin yung V3, 'di ba? 13. Okay, 13 volts. Yan. Ano bang pinapahanap sa problem? Yung mga node voltages. Solve na natin yung problems. May V1, V2, V3 na tayo. Okay, so ito yung sagot. So V1, V2, tsaka V3. Okay? So, nakasolve din tayo ngayon ng ilan na to? Dami na nating na-solve 25. 25. Sige, check natin kung magpa-part 6 pa tayo kung magsasolve pa tayo ng more problems all about nodal analysis. Sige, abangan nyo lang yung mga next video tutorials pa natin. Basta mag-follow kayo sa akin dito sa ating account and subscribe din kayo sa ating channel, Engineered Math Channel. So, lilink ko na lang sa description yung mga naging past video tutorials natin para ma-check nyo rin. Tsaka yung pinaka-playlist ng Circuits 1. This is Circuits. Okay, para mapapanood nyo lahat ng mga diniscuss natin sa Circuits 1, lahat ng topics starting from the first lesson hanggang sa last lesson nyo. Para meron kayong reference playlist video tutorials for the whole course, Circuits 1. Okay, so sige, good luck sa inyo sa studies. Aral lang lagi mabuti. So sana mapasa nyo itong subject. Circuits 1, this is Circuits. Good luck. Okay, sige. See you on my next video tutorial, guys. Bye-bye.